Pag-usapan po natin is a light that makes all things right. Palakpakan po natin, Panginoon, doon sa mga presentation kanina. Okay? So, pag-usapan natin ngayon ay liwanag na umaayos ng lahat. A light that makes all things right. Amen? Yung ilaw na tanglaw para makalakad patungo sa tamang bukas. Araw-araw, no? Pag walang ilaw, ano bang ilaw? Sa buhay po, ano yan, metaphorical, parang ito ay pagsasahalin tulad, pagsasalarawan, na siguro iba may ilaw kapag may pera. Yung hindi yun ang ilaw. Ano bang ilaw? Ano bang liwanag? Pagka malusog, kapag natutupad yung mga mithiin mo, yung bang ilaw? At pag hindi natutupad ang mithiin mo, dilim yun? Tanungin katabi mo, anong ilaw para sa'yo? Pag may pera, may ilaw. Pag walang pera, walang ilaw. Pagka putol ang kuryente, malamang walang ilaw. Di ba? Pag may kuryente, siyempre may ilaw. Ano ba talaga ang ilaw? Sabi ng Panginoon Kristo, John 8:44, siya ang ilaw. Sabi ni Jesus, siya ang ilaw. Ang gusto ko sa Panginoon Kristo, inaangkin niya. John 8:12, sabi po doon, I am the light of the world, sabi ni Jesus Christ. John 8, verse 12. Okay? Pakita po natin sa ating lead wall, mga kapatid. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Once more, Jesus addressed the crowd, sabi po sa English, and He said, I am the light of the world. Inangkin po ng Panginoon sa Kristo yan. Siyang ilaw. Ibig sabihin, kung wala ka sa Kanya, nasa dilim ka. Hello! Yun ang totoo. Maniwala ka o sa hindi, kaibigan, minamahal, kapag wala ka kay Jesus, hindi po ito religion, relasyon. No? Napanood natin kayo na may impyerno talaga. Amen. Pero ano ginagawa mo? Kung talaga naniniwala ka may impyerno, merong Diyos, may kabilang buhay. Bago ka gumawa sa mundo, kailangan makita mo muna yung kinalaman nun sa walang hanggan. Kasi huwag mong baligtarin. Baka nakapokus ka lang sa mundong ito, tapos bahala na sa walang hanggan. Hello? Kasi po marami pong ganyang paraan ng pamumuhay. Bahala na pagka si Batman. Wala si Batman. Nasa comics lang si Batman. Ang mahalaga po maintindihan nating mabuti, maniwala ka o hindi, may umaangkin ng liwanag. Ang liwanag daw siya, ang liwanag. At hindi ito religion, kasi kung religion to, maayos na po sana ang ating bansa. Dahil matagal na po ang religion sa bansang Pilipinas. Kaya mas mahalaga po ay relasyon kay Jesucristo. Siya ang liwanag. So kung na kay Jesus ka, may liwanag ka. Kung wala kay Jesus, wala kang liwanag. Kahit may kuryente kayo sa Meralco, kung wala ka kay Jesus, wala kang liwanag. Yun ang totoo doon. Hello? Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Praise God. John 8, verse 12 ho yan. Once more, Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. He who follows me, sabi ng Panginoon Jesucristo, will not walk in darkness, but he will have the light of life. Hindi ito religion. Gusto mo ng religion, pumunta ka sa ibang lugar. Pag dito po, usapan dito, relasyon sa Diyos. Yung totoong relasyon sa Diyos. Pagsunod sa salita ng Diyos, yan ang liwanag. Ilaw ho na tanglaw, patungo sa bukas na maayos, sa tamang bukas. Bawat araw ay isang hakbang, papatungo sa bukas na mas maayos. Pero ang tanong, bakit po may kadiliman sa ating buhay? Bakit may kalabuan sa ating kinabukasan? Bakit meron pong pagkadapa? Bakit po tayo nadadapa bigla na hindi natin alam kung ano nangyari? Bakit ka biglang nawawalan na para kang hinold up sa dilim? Bakit biglang merong nakukuha sa'yo na dati mong pag-aari na mahalaga at hindi mo alam kung ano ang nangyari, paano ito nangyari, para ka bang pinagnakawan sa dilim, sa gabi ng magdamag? Madali tayong manakawan ng demonyo ang ating tunay na kalaban. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo magkalaban. Sabi sa Biblia, Efeso Kapitulo 6, ang kalaban mo ay hindi laman at hindi tao, hindi sa dugo, hindi kadugo. Ang kalaban mo ay mga espiritual na pinuno sa kadiliman. Hello? John 6. Sabi ho doon, may kalabang ka na pinuno sa kadiliman at dinadala ka sa dilim para doon ka maabuso, mapagnakawan, ma-hold up ka,
makuha sa iyo ang mga mahalagang pag-aari mo, hindi material to, mas mahalaga po sa material. Ano po ang tunay na dahilan bakit may nawawala sa buhay mo at hindi mo ma-explika, hindi natin mapaliwanag, ano po? Ano po yung tunay na dahilan kung bakit may kulang? Bakit may nawala na dating nando naman? Napagnakawan ho tayo. Pwede ka mapagnakawan pag nasa dilim. Pwede ka mapagnakawan pag wala ka kay Jesus. Yun ang ibig sabihin. Kasi ang dilim, wala kay Jesus. Hindi ibig sabihin ng dilim, takip silim o gabi. Hindi po. Pag wala ka kay Jesus, dilim. Yun ang katotohanan. Kasi si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang liwanag. Sabi niya, He is the light. So hindi may pera o wala ang dilim at liwanag. Wala akong pera ngayon, madilim ang buhay. No. Kahit may pera ka, madilim ang buhay mo pag wala ka sa Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil walang liwanag sa buhay mo talaga, bakit ka nadadapa? Bakit ka nawawalan? Bakit malabo ang kinabukasan? Bakit may kalungkutan na hindi mapaliwanag? Sabi po ng Psalms 27 verse 1, NIV, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Nakita niyo magkasama yung liwanag at kaligtasan o salvation? Kasi po, madali ka mapahamak pag wala kang liwanag. At ang liwanag, pag may liwanag, ligtas ka na. Hindi ka na pwedeng madaya ng kaaway sa dilim kasi may liwanag. At si Jesus ang liwanag. Yun po sabi ng Bible, ng banal na kasulatan. Ako po yung tagapagsalita lang, isipin niyo po yung nasa Bible, kayo naman nagbabasa. The Lord is the stronghold of my life. Siya pong aking tanggulan sa Tagalog stronghold. The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Wala akong dapat katakutan. Maging kamatayan. Bakit? Kasi ang Panginoon ang aking stronghold. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking tanggulan. Siya magtatanggol sa akin. Ang Tagalog po ng stronghold ay tanggulan. Light, ibig sabihin, meron kang pagkaalam sa Diyos at sa Kanyang salita. Darkness means wala kang alam sa Diyos at wala ka sa Kanyang salita. Sabi po sa Hosea 4, verse 6, My people, sabi ng Diyos, my people are destroyed from lack of knowledge. Hindi ka nawawasak dahil sa demonyo, hindi demonyo lagi may kasalanan. Sabi dito ng Bible, my people, yes, mga tao ko yan, sabi ng Diyos. Mga tao ko ang nade-destroy dahil lack of knowledge because you have rejected knowledge. Kasi nireject mo yung knowledge. Kaya ka kinukulang, nagla-lack of knowledge ka kasi nire-reject mo yung knowledge. Kaya ka nagkukulang sa kaalaman sa Diyos kasi ayaw mo sa turo ng Diyos. Ayaw mo eh. Pagturuan sa Diyos once a year, iba nga once, siguro 10 years pa, huling nakarinig na salita ng Diyos. Nakakarinig ka na mensahe ng tao, pero yung rekta sa Bible, wala. Kailan ka huling nagbasa ng Bible? Ang usapan po dito sa knowledge ay may alam ka sa salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi ho dito, may lack, ibig sabihin, kulang ka sa kaalaman sa salita ng Diyos, hindi dahil wala nagtuturo, because you have rejected. Tinatanggi mo na ayaw mo. Ayaw mo na salita ng Diyos. 5 years ago ako pa huling nakabasa ng salita ng Diyos mula sa Bible. Ito, galing ko to sa Bible, nilagay lang sa red wall. Basahin mo, Hosea 4, verse 6. Nasa Bible mo na yan. So, hindi mo kailangan ng demonyo para mawasa ka. Kulangin ka lang sa kaalaman sa Diyos, wasa ka na. Hindi dahil kulang talaga sa pangangaral ng tungkol sa Diyos, nire-reject because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest. Ikaw sana ang priest, ibig sabihin, representative ka sana ng Diyos. Kaso, dahil ayaw mo sa knowledge tungkol sa Diyos, at sabi pa dito, you ignore the law of your God. Binaliwala, inignore mo, sininzone mo si Lord. Kaso, sigurado ka mamamatay. Yan ang problema mo. May isang bagay ako na alam ko sigurado mo, alam mo sa sarili mo. Mamamatay ka rin. Sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. At kamangmangan, it is foolishness not to prepare for something that you really know will surely happen. Ha? Kung alam na alam mo talaga mamamatay ka at hindi mo pwede yung itanggi, kaya mo ba itanggi, hindi ako mamamatay? Kaya mo itanggi na hindi ka mamamatay. Nasa lahat ng tao sa buong mundo, mula sa kasaysayan, may isang tao na di mamamatay. Ikaw yun. Alam mo, di ka mamamatay. Sure ka? Alam na alam mo, mamamatay ka. And it is foolishness not to prepare for something that you will know that will surely happen. Amen. Sumang-ayon ka o hindi, alam ko yung sinabi ko, totoo. Kamangmangan,
At tunay na pagkastupido ay hindi paghandaan yung isang bagay na alam mong mangyayari. Amen. Tama. Kaya sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka din. Ngitian mo na lang para kahit nakangiti ka, totoo yung sinasabi mo. Mamamatay rin ho kayo. Oh, sinasabi ko dito sa church, mamamatay ka rin. Yan totoo. Doon ka sa himlayan o doon sa public. Mamili ka lang doon, mamamatay ka rin. Sigurado yun, mga kapatid. Ha? Kasi bakit? Mas maganda na sabihin ko sa inyo totoo kasi mahal kita. Kaysa maglokohan tayo dito, halika rito. Alam mo, Diyos, napakabuti sa'yo kahit magloko-loko ka. Ito, pagpe-pray kita ng blessing. Ganun ba gusto niyo? Gusto niyo ba lokohan tayo? Ha? Gusto ko na maayos na pamilya, pastor, pero nang bababae ka. Mag-pray mo ako, pastor, na umayos ang pamilya ko, no? Pero mambababae ko, tuloy-tuloy. Loko-loko lang ho, nag-iisip ng ganun. Loko-loko lang. Sabi mo sa katabi mo, loko-loko ka ba? Tingnan nyo dito, yung verse, wala yung verse natin. Makakala nila, galing sa akin, in-explain ko lang. Kaya bumasa, Tagalogin nyo. Ang Bible ho, libre ngayon, download nyo sa cellphone nyo. My people are destroyed from lack of knowledge. Hindi knowledge sa math, hindi knowledge sa science, hindi knowledge sa history. Ang knowledge tinutukoy dyan, knowledge mo kay Lord. Hello? Hindi dahil kulang sa nagtuturo, ang dami nagtuturo. Nire-reject mo, ayaw mo. Yan ang po problema. Tawag ko dyan, kadiliman. Yan ang sabi mo, kadiliman yon. So yun po ang kadiliman. Ang ilaw po, tanglaw, para magkaroon ka ng tama at maayos na bukas. Kaya po si Jesucristo ang simula. Si Jesus po, mahal na mahal ka. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Kami mga tao po, may limitasyon kami. Kahit akong pastor, may limitasyon ako eh. Amen. Amen. Pero si Jesus, mahal ka. Palakpakan mo, Panginoon Kristo, yung palakpak mo, hindi kay Pacquiao, para kay Lord. Ibigay mo kay Lord. Ibigay mo kay Lord yung palakpak na para kay Lord, huwag hindi sa tao. Sige ho. Kahit 2 segundo lang, binigay mo yung effort kay Lord. Oh. Yan. Thank you, Jesus. Si Lord, mahal na mahal ho tayo, mga kapatid eh. Amen? Alam niyo po, sa panahon ngayon, pag nagturo ka ngayon, yung talagang matamis na sa pandinig, walang magbabago eh. Kaya sabi nga po, sa huling kapanahunan ng mga tao, lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Naghahanap ang tenga nila ng matatamis na maririnig. Pero walang mababago sa matamis na naririnig. Sa comfort zone, yan ang tunay na lason. Walang tumibay sa salita ng Diyos na ginawang baby. Sa tagal mo na yan, gusto mo pa yung panggatas? Ang tunay na gatas po ng salita ng Diyos, pang simula yan. By the way, yun po pagagawin natin yan. Sino po dito may invited kang bago? Taas mo kamay mo kung may invited ka ngayon na bago para malaman ko. Kundi magsesermon ako dito pag matagalan, yung matatagal na. May taas niyo po yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga nag-i-invite ho. Welcome po sa Glorious City Church. At para sa ito sa mga bago ho, no? May liwanag po na hindi nagpapabaya. May liwanag na hindi nawawala. May liwanag na nagpapagaling. May liwanag na nagpapalakas, sigit pa sa lakas ng pisikal na kailangan mo. Amen. May liwanag po na hindi pwedeng talunin ng dilim. Ang tunay na liwanag, walang kabaligtaran. Ang tunay na liwanag ay si Jesus, hindi pwedeng pantayan. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon sa Kristo. Amen? Kailangan mo ng liwanag sa personal mong buhay. Kaya hindi ito religion. Gusto mo ng religion? Ang daming religion. 200 religion sa Pilipinas pa lang. Kung gusto mo ng kaligtasan, batay. Base sa religion, 200 pong religion sa Pilipinas. Ano yun? Sa kabilang buhay, may 200 na pintuan? Pasimple lang natin, liwanag tsaka dilim, demonyo tsaka Diyos. Amen! Kaharian ng kadiliman, kaharian ng langit. Amen! O yun, alam mo na kung saan ka. Alam mo kung saan ka. Kaya may pagkakataon ka. Ang lupa, ang oras sa lupa, pagkakataon mo, kasi dito pwede ka magbago. Sa walang hanggan, sa kabilang buhay, permis na doon. Hindi ka na pwede magbago ng isip doon. Walang hanggan na yun eh. Permis yun eh. Habang may oras ka, pwede kang magbago. Pwede kang lumipat mula sa kamatayan papunta sa buhay. Mula sa ikaw nasusunod sa buhay mo, sa Jesucristo na masusunod, 100% sa buong buhay mo. Susunod ka sa nakalagay sa Bible, dalang Bible at si Jesus, iisa sila. Si Jesus at ang kanyang salita, yun ang liwanag ng buhay ho natin. At kailangan mo ng liwanag sa personal mong buhay, kailangan mo ng liwanag sa iyong pamilya, kailangan ko ng liwanag sa aking mga kaibigan, kailangan ko ng liwanag para sa aking kabuhayan, sa aking negosyo, sa aking trabaho, kailangan ko ng kabuhayan para sa mundong ito, kasi gusto kong tumulong sa mundong ito.
At kailangan po ng tamang puso para sa salita ng Diyos dahil si Jesus at ang kanyang salita iisa. Hindi mo pwedeng sabing, naniniwala ako kay Jesus, ayoko sa Bible. Hindi po. Lahat na nakasulat sa Bible at si Jesus, iisa lang ho sila dahil sinabi na po ng Bible, si Jesus ang nagkatawang taong salita ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng hindi susunod sa Bible. Nakakasira ng ulo ang Bible. Sabi nila, mas masisiraan ka ng ulo, katawan, binti, paa, kamay pag di ka nagbasa ng Bible. Hindi ng ulo masisira sa'yo. Buhay mo masisira, kinabukasan mo masisira. At least pag nagbasa ng Bible sa simula, masisira yung ulo mo. Kasi yung ulo mo naman talaga, luma. Kaya kailangan masira yung luma mong kaisipan. Palakpakan natin ng Diyos. Kung nandito ho tayo. Hindi ho para sa akin yan. Hindi ko kailangan ng palakpak mo. Hindi ko mapapambili sa McDo yan. Kaya palakpak mo para kay Lord yan. Si Lord, sa Kanya lahat na may-ari. Hindi lang kaya ibigay ng Diyos pagpupuri. Kasi siyang dapat pinupuri. Kaya palakpak mo, yun ang mabibigay mo sa Diyos. Kaming mga tao, di namin kailangan ng palakpak. Mapapambili ba namin sa McDo yan? Para kay Lord ang palakpak mo. Amen. Amen. Kaya hindi mo pwedeng sabi, susunod ako sa Diyos. Ayaw mo magbasa ng Bible. Loko-loko ka. Sinasabi ko na sa'yo. Sinabi na ng Bible, John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Bilis no? John 1:1. Ang salita ay si Jesus at si Jesus ang salita. Ayaw mo ng salita, tapos gusto mo si Jesus? Ano yun? Kinalahati mo si Jesus, ginawa mo manananggal si Jesus? Gusto mo yung paa, ayaw mo yung katawan? Paano yun? Paano yun? Luko-luko tayo mga tao ngayon Di ba? Parang gano'n. Pastor, pag-pray mo ako, yumaman ako kahit tamad ako. Ganun ba yun? Pastor, pag-pray niyo ho kami, umayos kami, tas wala kang gagawin, aayos ka, hindi ka magsosorry, hindi ka hingin ng tawad, hindi ka mag-aayos sa misis mo, mag-aayos kayo mag-asawa. Pastor, gusto ko na maayos sa happy ever after. Tapos hindi ka titigil sa maling galaw, maling gawa. Ang dahilan para magbabago ka, may dahilan ka dapat. Bago mo piliin yung pagbabago, may dahilan. Hindi siya Pastor Jam, hindi in church. Ang dahilan kasi, mahal mo ang Diyos kasi nakita mo ang Diyos ang tunay na nagmahal una sa'yo. Siya ang pwede lang magligtas sa'yo sa impyerno. At bago ka gumawa ng kung ano sa mundo, ayusin mo muna yung kabilang buhay mo. Kasi masasayang din lahat ng effort mo sa mundo o sa kabilang buhay, sa impyerno ka lang din naman pupunta. Tama ho ba ang aking logic? Kung mag-isip ka na ibang logic na mas maganda, share mo sa akin. Makikinig ako sa'yo. Pero sa logic lang naisipan, tinan mo, ba't ka magbubuo ng mga bagay dito sa mundo tapos sa kabilang buhay, wala rin? Kung ako sa'yo, mag-isip ka na isang bagay na kahit patay ka na, kahit wala ka na, may kwenta pa rin sa mata lang ng Diyos kahit hindi sa mata ng tao. Kasi mas mahalaga yung mata ng Diyos kaysa sa mata ng tao. Amen. Amen. Alam ng Diyos kung ano yung totoong ikaw. Kung may pananampalataya ka, wala sa paggawa ng mabuti. Nasa pananampalataya kay Jesucristo ang paglakad sa liwanag. Pananampalataya sa bawat salita na binanggit ni Kristo. Sinabi na ni Jesus, ako at ang aking salita, iisa lang kami. Hindi mo pwede ako sundin na hindi mo sundin sa salita ko. Hindi ka magbabasa ng Biblia. Buksan mo yung Bible mo, makikilala mo ako, sabi ni Lord. Yun ang liwanag. Ako liwanag, at ang makikita mo yung maliwanag, maliliwanagan ka. Hindi ka malilito kapag binasa mo yung aking salita, yung Bible. Ang puso mo dapat, handa po na tumubo dyan ng mga pangako ng Diyos. Pangako, sabi mo nga pangako ng Diyos. Receive. Ano mga pangako ng Diyos na alam mo? Wala. Pag tinamaan ka na ng ganun, itama mo na. Kaya ka tinatamaan para itama. Amen? Sino po dito tinatamaan ka? Palakpakan mo ang Diyos kung tinatamaan ka. Amen. Kaya ka nababago kasi tinamaan ka. Pag di ka tinamaan, magtaka ka kasi manhid ka na. Amen. Ako masaya ako pag tinatamaan ako sa preaching ng Word of God. Bakit? Kasi alam ko si Lord John. Amen? Amen. Wala po nagbabago kapag hindi ka tinatama. Paano ka maitatama kung ayaw mo magpatama? Pag tinatamaan ka, nagtatampo ka. Amen. Sino po dito magbabasa ng Bible? Sino dito hindi na matigas ang ulo? Sino dito pinipili mo di na matigas bungo mo? Sinabi na magbasa ng Bible, di ka nagbabasa ng Bible. Ba't ginagawa mo yun? Ano kayang prayer ang pwede kong gawin? Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pwede ko ba silang pag-pray na pag pinag-pray ko sila, magiging masunurin sila? Hindi. Walang prayer na gagawin ka masunurin. Ikaw kasing gagawa niya sa sarili mo. Ikaw magpapakumbaba ka sa Diyos. Luluhod ka sa Panginoong Diyos. Amen. Kikilalanin mo na di mo kaya iligtas ang sarili mo sa apoy ng impyerno. At tanging si Jesus lang ang pwede magligtas sa'yo. Doon ka magpapakumbaba. At mula doon nagsisimula ang buhay na masunurin ka sa Diyos. Yan ang ayaw ko sa born again, ang daming bawal. Hindi po, walang bawal dito. Kung may nagbabago man po ng buhay dito, umalis sa alak, bisos, sigarilyo, babae, ABS-CBN, alak, babae, sugal, kabaret, bar, nightclub, ABS-CBN.
ABS-CBN, alak, babae, sugal, cabaret, bar, nightclub. Ha? Eh, sinasabi ni Pastor Jam yan, dito sa pulpit, amen? Dito sa atin, Arpuds, o yun, Arpuds. Doon, sa may baliwag, di ba? Bakit mo binibitawan yun? Ba't ka tumitigil doon? Pinilit ka ba? Hindi ka naman pinipilit. Kaya mo pinipili yun kasi nakita mo pag-ibig ni Jesus sa'yo, nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, tinisi sakripisyo para linisin ka sa kasalanan. Ikaw na tunay na nakakaunawa nun. Kusang loob ka na bumibitaw sa mga makasalanang bagay na nakakasakit sa Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen! Pinilit ka? Hindi! Come on! Pinilit ka? Hindi ka pinilit. Gusto mo tuloy-tuloy mo lang yan eh. 3 asawa mo. 8 gusto mo. Amen? Gusto mo palagyan natin tambucho bibig mo para automatic ka nakasigarilyo magdamag. So gusto mo yung vape, kabit namin sa inyo, tapos bibili kami power bank na malakas para kahit 3 days ka naka-vape, okay? Walang problema doon. Pwede ka dito sa church dito. Dito ka, tanggap ka rito kasi ang church, ospital para sa may mga sakit. Amen? Amen. Hindi ka matutunaw dito kasi kung may matutunaw dito, ako unang matutunaw sa kasalanan. Marumi din ako, galing ko sa dumi. Nilinis ako ni Lord. Pinilit ba ako ni Lord magbago? Hindi. Nakita ko pag-ibig niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya may krus, pa-sign side of the cross kapag di mo alam. Kaya merong krus eh. Para sa niya, krus na, para banal ako. Para mukha akong banal sa mga tao. Di mahalaga at mata ng tao. Mahalaga mata ng Diyos, alam niya. Sa mata ng tao, banal ka. Sa mata ng Diyos, di mo siya pinapansin. Nire-reject mo yung knowledge kahit na wala yung verse. Sabi, amen? Amen? I mean, ayun, nire-reject mo yung knowledge eh. Nire-reject mo si Lord eh. Kaya ka napapahamak eh. Ang Diyos puno ng awa eh. Gusto niya liwanagan yung buhay mo eh. Di ba, ikaw nag-isip ng sarili mong pagkakilanlan. Kaya po na dyan yung LGBTQ+, XYZ, mahal na mahal namin LGBTQ+, EFG, MNLP, binary, add number 1, 2, 3, 4, 5. Mahal namin yan. Pero gusto ko basahin mo lang yung Bible. Tanggapin mo lang yung Bible. Makikita mo kung sino ka sa Bible. Kaya di mo alam kung sino ka na. Ang dami mo ng letter na ginamit. LGBTQ+, EFG, MNLP, QRNG, binary, 1, 2, 3. Ang dami. Napadaming kasarian. Meron ngayon, tumatahol, nakaka-identify sa aso. Meron ngayon, mga ganun, ipis daw siya. Ano ba talaga tao? Kaya di mo na alam kung sino ka. Yung Bible na magsasabi kung ano ka talaga at tatanggapin mo na lang sana. Tatanggapin mo na lang kung ano ito to. Ayaw mo. Nire-reject mo eh. Nire-reject mo. Kaya ka napapahamak eh. Nire-reject mo na sa Bible. Come on. Amen? Kaya dumidilim ang buhay eh. Kaya ang buhay natin dilim eh. Bakit? Gagawa tayo ng sarili nating Bible. Gumagawa tayo ng sarili nating Diyos. Yung Diyos na susunod sa atin, tinawag mo pang Diyos. Kung yung Diyos susunod sa'yo, hindi siya Diyos. Amen? Loko-loko na mga tao ngayon eh. Gagawa ko ng Diyos na susunod sa akin yung Diyos na yun. Diyos, pagpalain mo yung plano ko. Diyos, pagpalain mo yung relasyon ko. Relasyon ko sa kapwa ko lalaki. Relasyon sa kapwa ko hayop. Pagpalain mo yun, ha? Tinawag ko pa Diyos. Ikaw rin nasunod. Amen? Hello? Nandyan ho ba kayo? Ha? Kaya kailangan mong basahin na sa salita ng Diyos. Receive the seed of God, yung binhi. Amen? Yung binhi ng pangako ng Diyos. Yun po tanggapin natin sa buhay natin. Ngayon problema, wala tayong nababasang salita ng Diyos. Kaya magsimula ka magdesisyon, seryosohin mo. Hindi aksidenteng nandito ka. Walang aksidente sa Panginoong Diyos. Ibang dahilan mo, ba't ka nandito? Pero si Lord, tamang dahilan, ba't kanya hinayaang makarating dito? Pwede ka na masagasaan, mabanggado sa kalsada pa lang. Ay, palakpakan mo, Panginoon, kung na-appreciate mo si Lord. Huwag ka mamamatay na hindi ka man nakapagbuklat ng sarili mong Bible. Hindi mo man nabuklat yung Bible. Libin na nga yung Bible. Nasa cellphone na lang yung Bible. Up na lang din yung Bible. Magbasa ka ng Bible. Kung gusto mo maging magaling na leader sa bahay, maging magaling na leader sa pamilya mo, maging magaling na leader sa sarili mo, okay? Maging leader sa bayan na ito, kailangan gawin mo, i-lead mo muna. Ayaw mo muna ang Diyos mag-lead sa'yo. Hindi ako susunod sa isang tao na hindi naman sumusunod sa Diyos. Amen! Hello, may tao ba dito? Hindi ako susunod sa isang tao na hindi alam ang salita ng Panginoong Diyos. Amen. Kasi gulo ho yan. Kaya magulo, kaya madilim, kaya nawawalan, kaya malabo. Kaya lumalakad ka sa dilim, kaya lagi kang lito. Kaya hindi mo maitama yung mga mali mo, hindi mo tinuturing na mali yung mali mo. Tinuturing mong tama yung mali mo kahit mali. Kasi wala magsasabi sa'yo kung anong tama at mali. Ikaw ang nagsasabi kung anong tama at mali. Sino nagsasabi ng tama at mali? Si Jesus. Ano ang liwanag? Ang liwanag ay si Jesus. Hindi liwanag pag may pera.
Hindi liwanag pag malusog ka. Hindi maliwanag pag may love life ka. Ang tunay na liwanag pag may Jesus ka. Maniwala ka o hindi, pumalakpak ka o hindi, yun ang totoo. I stand with the Word of God. Tumatayo ako sa poder ng salita ng Diyos. Saan ka tumatayo? Sa poder ng salita ng lolo mo. Sa poder ng salita ng 2 Hapon na umaalipin sa mga Pilipino sa nakalipas na 200-300 taon. Si Kuro-Kuro, tsaka si Haka-Haka. Mga prinsipyong walang batayan. Ha? Ito, salita ng Diyos to, nasa likuran natin. Yan po, nagbaback up sa atin. Kung magagalit ka sa akin, mas okay yun. Galit ka kasi narinig mo mula sa bibig ko yung nasa salita ng Diyos. Kaya mahalin mo ako, sinabi ko lang, gusto mong marinig. Hello, may tao ba? Umuwi ka na lang. Sige, come on. Wala pa mo ang Panginoon kung nandito ka. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang buo mong katawan. Mahalaga ho ito. Number 1 to. 4 lang to eh. Seek the light. Kailangan may hunger ka to seek the light. Kailangan ang puso mo uhaw sa ilaw. Ang puso mo uhaw sa tanglaw. Ang puso mo naghahanap araw-araw ng apaw ng pagpapala mula sa liwanag na salita ng Diyos. Nakakasunod ka ba? Amen? Hello? Seek the light. Hunger to seek the light. May gutom ka ba? Tingnan niyo po. Pang-Christmas, Matthew chapter 2, verse 1 to 2. After Jesus was born in Bethlehem, Judah territory, this was during Herod's kingship. A band of scholars arrived in Jerusalem from the east. They asked around, where can we find and pay homage to the newborn king? Ito po yung mga wise men. Ang tunay na wise, nagsisik. Pag di ka naghahanap, hindi ka wise. Hello? Amen? We observe a star in the eastern sky that signaled his birth. Nakatagpo po ng liwanag ang mga matatalinong scholar, wise men na ito, naglakbay para makita ang liwanag. Sino ba yon? At ang liwanag pinanganak, tinuturo ng bituin. Mas maliwanag pa sa bituin, si Jesus na bugtong na anak ng Diyos, sinilang sa sabsaban, tinatawag nating Christmas. Amen? Ba't di ka matatakot sa Panginoong Diyos? Sa second coming niya, may first coming, kaya may Christmas. O, pumalakpak sa Diyos, nakakuha ho nun. Amen? Masarap kausap yung mga nag-iisip, tumatakbo isip. Amen? Kaya mas maganda, pag di ka nag-iisip, maiiwan ka sa teaching, sa preaching. Pag di ka nag-iisip, kaya kailangan gising ka din. Amen? Kaya matindi ako mag-preach kasi matindi kang makinig. Pumalakpak po yung matinding makinig, mag-receive. Uhaw sa ilaw, uhaw sa tanglaw, uhaw sa apaw ng pagpapala ng salita ng Panginoon. Amen? Matthew 6:22, ang mata ang ilaw. Kaya kami mata para makita mo yung liwanag. Disenyo ang mata para makakita. Pero hindi makakita ang mata pag walang liwanag. Kaso anong liwanag? Pwedeng liwanag sa'yo, pera. Pag may pera, may liwanag. Hindi totoo yan. Pwede sa'yo liwanag kapag may promotion, may pagkakilanlan, ni-recognize ka, napansin ka. Di ba? Yun ang liwanag sa'yo. Pag malusog ka, pag malakas ka, pag sinagot ka ng yes ng nililigawan mo, yan ang liwanag sa'yo. No? Ang tunay na liwanag pag may Jesus ka. Kaya alamin mo muna ano liwanag mo. Tanungin katabi mo, ano ba liwanag sa'yo? Baka liwanag sa'yo kapag may kwarta ka. Baka liwanag sa'yo pag may nag-Gcash sa'yo. Baka may liwanag sa'yo pag may nagkakakras palagi sa'yo, kung nag-ipon ka ng nagkakakras sa'yo. Ano ba liwanag sa'yo? Tanong mo muna katabi mo, ano liwanag sa'yo? Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, at kung ang liwanag mo'y madilim, paano nangyari yun? Verse 23, kung ang liwanag mo'y madilim, grabe kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman, kasi tinutunin mo liwanag, pera. Kasi tutunin mong liwanag ay material na bagay. At tutunin mong liwanag ay sarili mo lang galing, talino, kaisipan, kuro-kuro, haka. So tawag doon, liwanag na madilim. At sabi sa Bible, kung ang liwanag mo yung madilim, ibig sabihin, ang liwanag mo hindi si Jesus, madilim yon. Come on. Kung ang liwanag mo hindi si Jesus, yung liwanag mo yung madilim. Yung tinuturing mong liwanag ay hindi liwanag. Purihin mo, Panginoon, at least nakatagpo ka ngayon ng matinding salita ng Diyos. Ayan po, Bible yan. Ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Pag ang liwanag mo yung madilim, paano mo nasabi, Pastor, na liwanag ko yung madilim? Hindi si Jesus ang liwanag mo. Sarili mo talino, galing, husay, talento, kakayahan, pera, kwarta, koneksyon. Amen? Yan ang liwanag mo. Tanungin mo ano yung liwanag mo. Tandaan mo, mamamatay ka rin. Pag namatay ka sa dilim, walang hanggang ka sa dilim. Pero pag namatay ka may liwanag, walang hanggang ka sa liwanag. Dalawa lang, walang religion, liwanag o dilim. Kay taning o kay Lord, pamili ka. Alam mo na yung bata ka pa lang, langit, lupa, impyerno, impyerno. Saksak, puso, tulo ang dugo.
Patay, buhay, alis ka na dito. Hello. Alam mo na yan, bata ka pa lang, may impyerno. Kaya loko-loko lang ang hindi magplaplano sa isang bagay na siguradong mangyayari. Come on, loko-loko lang yun. Loko-loko lang ang hindi magplaplano sa isang bagay, hindi mag-aanda sa isang bagay na tiyak na dadating kamatayan. Hello, hindi mo matatakasan. Mag-isip ka man ng sarili mong galing. Walang ibang aangkin ng kasalanan mo kundi si Jesus. Hello, walang makikipagpalit sa kahinaan mo kundi si Jesus. Walang makakatanggap sa pagkatao mong mali-mali kundi si Jesus. Si Jesus lang ang lokasyon sa buong kalawakan na pwedeng tumanggap ng lahat ng karumihan. Matatanggap niya yan at papalitan niya ng liwanag. Hallelujah. Woo! Hallelujah. May tao ba rito? Parang wala ng tao rito. Nandiyan ka ba? Come on. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang tatanggap. Ako di ko tatanggapin. Yung asawa mo di matatanggap pag sinabi mo lahat. Huwag kang maingay. Sabi mo sa mo, huwag kang maingay. Pag pinaalam mo sa kanya lahat ng inisip mo, lahat ng ugali mo, lahat ng gastos mo, pinaalam mo, hindi magugustuhan ng misis mo, tatawil ka. At marahil alam na niya. Marahil ikaw lang di nakakaalam na alam na ng lahat. Come on! Walang ibang lokasyon sa buong sangkalupan, sangkalawakan na pwedeng tumanggap sa iyo, sa kabahuan mo, sa karumihan mo, sa kahalayan mo, sa kabastusan mo, sa mga mali-mali mong doktrina, sa kaisipan mo na ginawa mo lang, kundi si Jesus lang ang makakatanggap. Si Jesus lang sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus lang, kaya po hindi religion. Relasyon kay Kristo. Makilala si Kristo, yan ang liwanag. Makilala si Kristo, yan ang liwanag. Makilala si Jesus, yan ang liwanag. Hindi pera ang liwanag. Hindi tagumpay sa mundo ang liwanag. Hindi kalusugan ng liwanag. Ang liwanag ay si Jesus. Iayos mo, definition mo ng liwanag. Kung ang liwanag mo madilim, ikaw nga ay nasa tunay na kadiliman. Kung turing mo sa pera liwanag, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Pagkakilanlan ng mata ng tao, yan ang liwanag mo, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ang liwanag ay walang iba, kundi si Jesus. Siya lang ang umangkin. Sabi niya, I am the light. John 8:12. Balikan natin unang verse. English. Sabi ni Jesus, He is the light. He is the light. Are you walking with the light? Marami kaming kuryente. Marami pabayad na kuryente. No. Are you walking with Jesus? Hello? Seryoso ka sumusunod kay Kristo, meron ka ng reliyon. Religyoso pero hindi seryoso. Lagi nagpapanggap. Banal na aso, santong kabayo. Sa panlabas, sa mata ng tao, maayos. Pero sa mata ng Diyos, binabaliwala ang Diyos. Binabaliwala ang Biblia. Binabaliwala ang simbahan ng Diyos. May tao ba dito? Come on. Pangalawa, know the light. Palapan mo ang Panginoon. Know the light. His words are light. Your word is the lamp to my feet and a light to my path. Sabi po ng mga awit, Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo, ang gabay ko sa bawat hakbang sa buhay. Hindi lang pa pamilya, pang sports pa. Personal life, family life. Pagtulong mo sa tao, sa kapwa, business mo, kabuhayan mo, sa buong mundo. Ang gabay mo sa bawat hakbang ay ang salita ng Diyos. May bersikulo ka, pero higit pa sa bersikulo. Kasi bawat salita ay meron lang ibig sabihin na mula sa Diyos. Bawat salita ay daan lang patungo sa tunay na ibig sabihin talaga ng Diyos. Kaya kailangan mo ng relasyon, hindi religion. Kasi pag religion lang, babasahin mo lang talaga yung mismong salita. Pero wala sa salita. Nasa ibig sabihin ng salita. Woo! Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Pangatlo po, langisan mo yung liwanag mo. Ikaw ay lampara. Ikaw ay dapat nagliliwanag. Pero ang lampara, gasera. Ang lampara may gasolina. Ang lampara mayroong langis para manatiling lumiliwanag. Langisan mo. Sabi mo sa katabi mo, langisan mo, baby. Hawakan mo yung pisngi ng katabi mo, alamin mo kung may langis. Amen? Sige po. Yan, may langis talaga. Oily So kailangan hindi lang sa mukha ang langis. Hindi lang sa laman, hindi lang sa balat ang langis. Dapat po ang langis mo talaga pwedeng magsindi ng liwanag. Amen? Pwedeng magpanatili ng apoy. Amen? Apoy ng pag-ibig sa Diyos. Puro po ito. Walang halo. Unahin mo ang Panginoon Kristo, puro. Walang dagdag, walang paggamit sa Diyos. Walang ibang motibo, walang ibang agenda na pang sarili. Ang Diyos lang talaga. Come on, ganyan ka muna dapat. Palakpakan mo ang Panginoon, purong langis, walang halong tubig. Walang halong ihi ang langis. Walang halong kemikal ang langis. Ang langis po na ito, you must oil the light in you. Innocent heart. Innocent heart. Hingin mo sa Panginoon, Lord, ibalik mo ko sa inosenteng pagkakilanlan sa iyo. Sa inosenteng puso sa iyo, Lord. Bakit ang dami ko ng malicious things sa utak ko? Bakit ang dami ko ng malisya sa isip ko? Ang dami ko ng nalalaman masyado.
Lord, gusto ko ibalik sarili ko sa inosente lang ako. Yan ang tunay na pinagmumula ng langis. Langis na walang halo. Purong langis na walang halong ihi. Purong langis na walang halong kamunduhan, sariling agenda, sariling paraan, sariling diskarte, gagawin. Mababasa ka ng Diyos. Hallelujah. I'm a pastor here. 12 years na po sa Kandabat, wala akong plano mag-resign. Hanggang sa kunin ako ni Lord. Hanggang sa pagtanda ko, hanggang mag 99 years old ako, dito ako sa Andaba. Amen. Amen. Ha? And God knows your heart and somehow, God reveals your heart to me. Because I am the overseer. Nakikita ko po yung mga puso ng mga tao and we love people. Ang magagawa ko lang magsabi sa inyo ng tunay na mensahe. Hindi masarap sa tenga pero maayos sa kinabukasan. Pampaayos ng kinabukasan. Pampaganda ng hubog at hugis ng kinabukasan mo. Pampasaya. Sabihin ko sa iyo, di mo alam talaga gusto mo. Tanggapin mo na yun, hindi ka ganun kagaling para malaman mo yung gusto mo. No. Kailangan mo malaman ang gusto ng Diyos at pag-aralang gustuhin ang gusto ng Diyos. Tatanggalin mo lahat po ng dagdag, lahat ng lebadura, lahat ng pampalsa, lahat ng pampadami pong likido sa langis na binibili mo, huwag ka magpadaya. Kung gusto mo na manatili yung liwanag mo, kailangan maayos yung gasolina mo. Puro ang gasolina mo. Hunger and thirst, yan ang tunay na langis. Hunger and thirst for the Word of God. Kung tunay kang mature, kaya mo nang gawin yung dapat mong gawin. Mag-obey ka sa dapat kang mag-obey. Kung di ka pa mature, pakinggan mo, mahal ka ng Diyos. Pakinggan mo, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa'yo, imbis na ikaw. Imbis na ikaw ipako doon, nakabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Dapat ikaw mamamatay, dapat ako mamamatay. Pero si Kristo ang pumalit. Kusang loob niya binigay sa sarili niya na siya na lang mamamatay sa krus ng Kalbaryo sa halip na ako, sa halip na ikaw. Hello! Walang ibang tatanggap ng kabulastugan mo, kalokohan mo, kahalayan mo, kabastusan mo. Krus lang ni Kristo tatanggap. Palakpakan mo na si Jesus. Hindi para sa akin. Wala akong mapapala sa palakpak mo. Yung palakpak mo para kay Lord. Dahil hindi magwo-worship si Lord. May magwo-worship dapat kay Lord. Amen. May magpupuri dapat sa Panginoon. Amen. So langisan mo yung sarili mo. Stewardship, not ownership. Wala kang pag-aari, pinagkatiwala lang lahat. Yan ang tamang puso para may tamang langis, gasolina sa liwanag mo sa mundo na to. Honoring the man of God. Honoring what your prophet has spoken. Believe it. Evolve through it. One day, mamamatay ka. Sure yun. Sigurado yun, kahit first time tayo nakita, one day mamamatay ka, mamamatay ako. Pero ako, nakasandal ako sa salita ng Diyos. So may encourage ko lang sa'yo, sumandal ka sa salita ng Diyos. Kung 30 anyos na ako nakakilala sa Diyos, ibig sabihin, sa loob ng 30 taon, di pa ako nakarinig ng salita ng Diyos. Wala akong narinig. Yun ang mahirap. Kaya spirito mo, gutom, patay, payat. Ay walang liwanag. Ang salita ay liwanag. Hindi yung salita, yung ibig sabihin ng salita. Pero di mo makuha yung ibig sabihin ng salita pag di mo muna binasa yung salitang nakasulat. May tao ba? May tao ba? Amen. Amen. Hello, naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo po ba Tagalog yan? Pwede ko ba Tagalogin yung Tagalog? Dito, pwede na ho tayong magpakalalim. Gusto mo laliman natin? Kaso pag ninaliman natin, masasaktan ka na lalo. Pero kailangan nating laliman para tumaas tayo. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Walang liwanag na tinago. Tandaan mo kung tunay ka may liwanag, di mo kailangan magtago. Automatic ang lalabas. Letter D, bring out the light. For other who still walk in darkness. Para sa iba po na lumalakad sa dilim. Ang unang problema ng tao, hindi pera, hindi gobyerno, hindi kaayusan. Ang unang problema ng tao, mula sa hardin ng Eden, kasalanan. Hello. Kung kailangan ng tao ng doktor, ipapadala ng Diyos, doktor. Kung kailangan ng tao ay saya, padadala ng Diyos na bugtong na anak ay payaso. Hello? Hello? Amen? Nakakasunod ba kayo? Isipin niyo, ang Diyos Ama, nakita niya ang tao may pangangailangan dito sa lupa. Nakita niya ang tao kailangan ng saya. Ano papadala niya? Payaso. Papadala niya doktor. Pero hindi doktor, hindi payaso pinadala niya. Pinadala niya tagapagligtas. Kasi ang kailangan ng tao, kaligtasan. Number one yan. Hindi religion. Walang religion na magliligtas sa'yo. Daming religion, malilito ka. Ang kailangan mo, relasyon. Paano magsimula ng relasyon? Makipag-usap ka. Ano pangako ng Diyos? Ito, simple lang to. Nasa immigration po ako sa Hong Kong, kailan ba? Nung last week, Wednesday. Interview ako. Pastor ka ba talaga? Parang hindi daw pastor kasi naka-automatic akong t-shirt, naka-streetwear. Pastor ka? 12 years na ka na pastor? Sabi sa akin ng immigration, lalabas ka, punta kami Hong Kong. May mentoring, may tinutulungan tayong pastor doon sa Hong Kong.
Mga church, no? Sabi niya, kung pastor ka talaga, sabi sa akin immigration, magbanggit ka ng verse. So ito sabi ko sa kanya, John 1:12. Kinausap ko siya ng mata sa mata. Sabi ko sa kanya, Sir, ito yung verse. To all who did receive Him, si Jesus, those who believe in His name, dalawa yan, sir. Believe and receive Him, He will give him the right to become children of God. Hello, amen. Hindi na siya kumibo. Pinadiretso na ako. Baka ma-born again pa daw siya. At least siya na tumanggi. Amen. Ako, pastor, yung role ko, sinabi ko sa iyo, salita, ha? Pag tumanggi ka, ikaw na yan, okay? So sabi dito, receive mo siya. Gusto mo magliwanag? Makapagdala ng liwanag? Kailangan mo i-receive. Hindi mo lahat anak ng Diyos. Pastor, lahat ng tao anak ng Diyos. Saan mo naman ako yan? Kaya kuro-kuro na naman yan. Kaya haka-haka na naman yan. Lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi ho. Hindi ho lahat. Kasi, tinuloy pa lang sa verse na to. Lahat lang nag-receive, tsaka nag-believe in His name, sa pangalan ni Jesus, He gave them the right to become children of God. Eh kung di ka nag-believe, di ka nag-receive. Hindi ka children of God. Kaino kang children. John 8:44. Tinan nyo, kaino kang anak. Tinan nyo. Pakita nyo John 8:44. Baka kala nila ako lang eh. Pag wala yung salita ng Diyos, kinakabahan ako. Yan, lagyan nyo. You belong to your father. Sabi niyan, the devil. You want to carry out your father's desire, the devil. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. Ayaw sa truth, no? For there is no truth in him, sa devil, ha? When he lies, nagsinungaling siya, he speak his native language. For he is a liar and the father of lies. Yun ang devil. Ano sabi ni Jesus, nagsasabi dyan, no? You belong to your father, the devil. So pwedeng tatay mo, devil. So dalawa lang tatay dito. Children of God, child of devil. Tanong mo katabi mo, kahinong anak. Hindi to religion, Bible to. Maniwala ka o hindi, yun ang totoo. Hindi mo kailangan maniwala dyan para manatiling totoo yan. Hindi requirements na maniwala ka dito para sa amin totoo to. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Amen. Come on, ang sinabi ng salita ng Diyos, maniwala ka o hindi, ikaw lang mapeperwisyo. Pero salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Palakpakan mo, Diyos. O yan, o. Sinungaling ka, ha? Sige, magsinungaling ka. Yan, ang tatay mo, demonyo, diablo. Ang linaw mo yan, o, yung pinang tulad, the devil. Sino dito, hindi pa nakakapagsinungaling sa buong buhay niya, taas niya kamay niya. Oh. Ha? Taas mo kamay mo kung di ka nakapagsinungaling. Kung di ka nakapagsinungaling sa talang buhay mo, taas mo lang kamay mo. Ngayon din, nakapagsinungaling ka na. Ngayon din, ora mismo, nagsinungaling ka. O yun, no? Tatay mo, demonyo, yun, no? So lahat po tayo, tatay natin, demonyo original. Ang original mo talagang tatay, original kong tatay, demonyo, dahil sinungaling ako eh. 8 taon ho ako sa kolehiyo, nagsisinungaling ako sa tatay ko eh, kay Papa Bong eh. 4 na taon ho ako sa kolehiyo, sa Malolos, di ako graduate, nagsisinungaling ako eh. Ako to, abutin na lang ako, umamin. Di ko lang katabi mo, umaamin. O yan. Kasi kung katabi mo, tinuturo ibang tao. Laging malabo utak mo kung lagi kami sinisisi. Sana nandito yung kaibigan ko, sinama ko. Hindi, ikaw ang dinala ng Diyos dito, hindi aksidente. Ikaw makinig. Come on, may tao ba? Kahit walang tao, tuturo ko yan. Tinuturo ko yan kahit 5 lang tao kausap ko noon eh. 12 years ago eh. Tinuturo ko na to eh. No? 12 years ago, wala man nakikinig. Wala pang ganitong lugar. Tinuturo. Hindi ako magbabago. Amen. Amen. Ha? Nandiyan ka ba? Alam mo, kaya malabo ka mag-isip. Lagi kang may sinusumbong. Lagi kang may susumbat. Laging misis mo may kasalanan. Ba't ka nang bababae? Misis ko kasi. Lagi iba may kasalanan. Tuwing lagi iba may kasalanan, walang magtitino sa buhay mo. Hello? May magbabago lang sa'yo kapag ikaw na nagdesisyon magbago kahit hindi sila magbabago. Ika nga sa English, if I will change, everything will change. And I can only change through the cross of Jesus. Kasi siya lang ang pwedeng mag-absorb lahat ng pangit, i-change niya ng maganda. Hello? Ay hindi mo kaya mag-change, wala yung cross. Mag-change ako para sa babaeng ito. Loko-loko yun. Ha? Hindi mo kailangan ng babae para magbago ka. Hindi mo kailangan ng love life para magbago ka. Hindi mo kailangan ng kwarta para magbago ka. Ang kailangan para magbago ka, yung cross ni Jesus Christ. Dahil ito lang ang pwedeng humigop ng lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan, ng lahat ng atraso, kabahuan. Yun lang ang nagpapatawad. Yun lang ang pwedeng magpatawad. Yun lang ang tanggap-tanggap na pagpapatawad. Sa mata ng Diyos, walang ibang katanggap-tanggap na pagpapatawad. Hello? Walang ibang makakatanggap na pagpapatawad. Dito lang, ito lang. Kahit ako di kita kayang patawarin, kaya gusto ko itang patawarin kasi marumitin ako. Si Kristo lang ang banal. Walang sala na kinuha ang parusa na dapat para sa iyo at para sa akin. Woo! Hallelujah.
Amen? Yun, yung cross, doon ka tumingin. Ha? Nagkataon lang ako, Jamil Mark Cruz ako. Pero yun ang cross na totoo. Tumingin ka doon sa cross ni Kristo. Yun lang ang umihigop ng lahat ng baho, lahat ng kahalayan, lahat ng kabastusan, lahat ng kasalanan, pagpatay, pagsisinungaling, pagre-rebelde, pangangaliwa, pangangalan, pangsentro, panglikod, lahat. Yun natatanggap. Wala ibang makatanggap. Si Jesus lang. Kaya dapat tanggapin mo, sa demonyo pala tatay ko. Ako tinanggap ko yan eh. Tatay ko pala si Satanas, hindi pala si Bong Cruz. Kasi nagsisinungaling ako eh. Ang daming mali sa buhay ko, umamin ako. Pinagkaiba lang siguro natin sa ngayon, paamin ka pa lang. May katabi mo, paamin pa lang yan. Paamin pa lang yan. Dami kong kasalanan, dami kong inimbento, dami kong ginawang dahilan na kahinaan. Yung kahinaan mo, ginagawa mong dahilan. Para maging ikaw nga, yung ikaw lang talaga. Para valid yung depensa mo. Huwag niyo akong pansinin. Tanggapin niyo ako sino ako. Hindi. Tanggap ni Lord maging sino ka, pero handa si Lord na baguhin ka at gawin kang perpekto kagaya niya. So tandaan niyo yan. John 8:44 ho yan. Tandaan niyo yung numero, 8 ta. Kayo, demonyo tatay mo, sinungaling ka. So ngayon, kung malino ka mag-isip, kung handa mong tanggapin yung mabibigat na ganyan, magbabago ka. Kung kaya mo talagang kausapin yung sarili mo sa mga mahihirap na usapan, gaganda buhay mo. Liliwanag buhay mo. Bakit? Hindi ka nagtatago, hindi ka nagtututuro. Siya kasi. Si Adan, tinanong, sino may kasalanan, Adan? Sabi ni Adan, si Eva po. Tinanong Diyos, Eva, ano nangyari? Hindi ako may kasalanan po, yung ahas. Tinanong Diyos yung ahas. Ahas, ano ginawa mo? Sabi ng ahas. Grabe, nagturo-turo eh. Hanggang ngayon, nagtuturo-turo mga lalaki. Diyan nagmula kasalanan eh. Turo ng turo eh. Adan, ano nangyari? Kinain mo ba yung masamang prutas? Binagbabawal na prutas. Ano sabi ni Adan? Yung babae kasi. Lalaki ka, babae tinuturo mo? Lalaki ka, sangkalan yung babae? May tao ba dito? Panindigan mo! Sabi ng lola ko, buntot mo, hila mo! Kung nagkamali ka, pinili mo yon. Walang ibang sisisiin, ikaw! Maging-responsable ka. Yung mga lalaki, magpakalalaki. Amen? Pag nagkamali ako, aaminin ko yan. Pero hindi ako magtuturo ng dahilan. Tama na pagtuturo. Amen? Tatanggapin ko, ako may mali. Ako mag-aayos, ako magbabago, ako luluhod, ako magpapakumbaba, ako lalapit sa Diyos, ako iiyak sa Diyos. Amen. May camera o wala, may nakakita o wala, hindi mata ng tao, mata ng Diyos. Yun ang mahalaga. Kaya po sabi niya dito, tatanggapin mo na ngayon. Balik mo sa John 1:12, yung sinabi ko sa immigration. Yan nasasabihin mo sa immigration sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay may immigration. Tatanungin ka, may karapatan ka ba sa langit? Sino may-ari ng langit? Ang Diyos. Sa langit po, simple lang. Papapasukin doon yung may relasyon sa Diyos. Yung kakilala ng Diyos. Amen. Ganun lang simple eh. Amen? Sino ba papasukin mo sa inyo? Yung kakilala mo. Ganun lang, basic. Sabi mo sa atin mo, basic. O paano ka naging kakilala ng Diyos? Paano ka naging children of God? May ginawa ka. Ni-receive mo, binilib mo. Totoo sa puso, busilak. Tinanggap mo yung turo na to. Pag sinabing receive, sabi mo receive. Talagang tinanggap mo, pinakinggan mo, inanalyze mo, nilagay mo sa diwa mo, kinintal mo sa balintataw ng ulirat mo. Ang lalim nun. Tagalog. Iniisip mo talaga. Ako ba talaga anong ginagawa ko sa mundong to? Mag-isip ka. Ba't ko pinagagagawa at mga ginagawa ko? Ba't ako nagbi-business? Ba't ako nagbo-boyfriend, nag-girlfriend? Alamin mo, ba't ka nagpakilay ng pink? Ba't pinatalas mo yung kilay mo? Diba? Sabi sa Bible, sabi ng mga tao, sunugin mo yung kilay mo para graduate ka, di ba? Tayo, pinagaganda natin, kilay natin. So, ba't mo ginagawa yan? Ba't ka nagpakulay ng buhok? Ba't yan ang suot mo? Mag-isip ka. Amen? Mag-isip ka. Isipin mo, ikaw ba tinatanggap mo yung turo na to sa Bible? Sino po dito tatanggapin mo lahat ng turo sa Bible? Sabi nakakasira daw ang Bible ng ulo. At least ulo lang masisira sa'yo pag nagbasa ng Bible. Pag di ka nagbasa ng Bible, masisira ang kinabukasan mo, masisira ang pamilya mo, masisira yung ikaw, masisira yung kamay mo, yung paa mo, yung mata mo, masisira. Mas maraming masisira pag di ka nagbasa. At least pag nagbasa ng Bible, masisira mo yung ulo mo na lumang mag-isip, masisira na. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.